Good morning, everybody! Welcome back! Hindi ako nag-upload kahapon kasi masama yung pakiramdam natin kahapon. Wala akong mood mag-video-video. Nanood lang ako sa Netflix. So may mga time talaga tayong hindi kinado magawa ng video, no? Pero ganun talaga. At ngayon, nandito ulit ako at may share ako sa inyo. Mag-share na naman ulit ako. Pansin nyo ba yung kung kayo din ba nakaranas ng ganito na once gani na sineryoso mo na yung pag-serve sa Ginoo bitaw, yung gusto mo na talagang mag-aging active sa Kanya, yung magbabasa ka na ng Biblia, mag-pray ka na everyday, gumagawa ka ng devotional, then, yun, naging active ka na. Tsaka naman yung dumarating yung maraming pagsubok, no? Madaming problema. Para bang hinahamon ka ni kalaban. Kasi ganun nangyari sa akin eh. Kasi sinubukan ko talaga sa sarili ko na maging seryoso na bitaw sa panglilingkod sa Kanya. Kahit naman hindi ako nagsisimba, but still, pinipilit ko yung sarili ko na magbasa ng Biblia. At mag-pray, mag-devotion, ganun. Para at least naman, may relasyon pa rin ako sa Panginoon kahit hindi ako nag-church. Yun ba? Kasi, iniisip ko kasi na syempre, hindi naman natin hawak yung buhay natin kung mamatay tayo anytime. I mean, gusto mo mapunta sa langit, di ba? Kahit naman sino, gusto talaga mapunta sa langit para, halimbawa na nandun yung mahal nila sa buhay, lalo na yung mga nawalan ng mahal sa buhay, is gusto nating makapiling sila. Balang araw, pag tayo naman ay mamamatay dito sa mundo. Yun ang purpose ko. Kaya pinilit ko yung sarili ko na magseryoso ba about sa Kanya. Pero, yun nga, sa pagsiseryoso natin, maraming problema. Ang daming dumaraan na problema. Napiktuhan yung trabaho, especially sa trabaho. Kasi yun, especially trabaho talaga. Hinahamon talaga ni kalaban yung trabaho mo. Ay, ipiktuhan niya yung trabaho mo, lalo na yung relasyon nyo sa mga amo nyo. Kasi ganun sa akin, minsan, before, bigla na lang, magalit yung amo mo dahil na ganito, ganyan. Pagalitan ka ng amo mo dahil nagkamali ka, ganun ba? Napapansin ko yun. Kasi sineryoso ko before yung pag-serve sa Kanya. Yun, ang daming dagok sa buhay. Nandun na yung nagkasakit, may nagkasakit. Nandun na yung problema sa pera. Nandun na yung problema sa trabaho. Mayroon pang problema sa mga kapatid. Ganon. Ang daming problema pag nagseryoso ka sa Panginoon. Pero ang sabi nga nila, pag once magseryoso ka na sa Panginoon, target ka na sa kalaban. Hamunin ka na ni kalaban. Sino yung kalaban natin? Si Satan. So, gagawa ng way si Satan para madistract ka sa paglingkod mo sa Panginoon. Kumbaga, i-discourage ka niya, mapapa-question ka, bakit Lord, ganito nangyari na naging mabuti na ako sa iyo, na sinubukan ko nung magbagang buhay, sumunod sa iyo, magbasa ng Biblia sa iyo, mga salita mo, pero bakit nandito nangyari? No? Kaya si Satan talaga kukontrolin ni Satan yung mga problema mo. Tatarget niya yung mga trabaho mo, pamilya mo, financially mo, para ma-discourage ka sa pangalagad mo sa Ginoo. Pananampalataya mo sa Kanya. Yun ang gagawin niya.
So sabi naman sa Biblia, maging ano daw tayo dun. Pag ganon daw nangyari, maging galak daw tayo. Kasi kumbaga, nag-work daw yung pananampalataya natin. Dahil, yun nga, sinubukan tayo ni kalaban. Maging magalak daw tayo pag ganun. Kasi, alam ni kalaban na nandyan na si Lord sa buhay mo. Eh, maging magalak daw. Kahit ano daw mangyari, hindi daw titigil sa pangangalagad. Pero para sa atin, bilang tao, talagang matitisod ka. Hindi ka mag-success. Kasi ako, aminado ako dun. Nasimula nung nangyari sa mga pinagdaan kong malala. Nagko-cold yung pananampalataya ko sa kanya. Pero parang hindi nakaseryoso dati. Yung hindi na araw-araw nagbabasa ng Biblia. Parang iniba na yung libangan ko, which is iba naman. Yung paggagawa na naman ng video, mga TikTok. Ano. Until now, nagko-cold pa rin ako. Pero na-realize ko na sa utak ko, meron din nagbubulong-bulong na yan, bumabalik ka ng ganyan, napapadala ka sa ginawa ng kalaban. Paano mo makikita yung anak mo balang araw? Kalimbawa, mamatay ka ngayon, saan ka mapupunta? Kalimbawa, sa impyerno ka mapupunta, ay hindi talaga kayo makita ng anak mo. Yung ganun senaryo. Ay, ang hirap maging mangalagad sa Ginoo ba? Kung seryosohon jud nimo. Lisod ay. Dilalim. Kasi yung uban bitaw, yung uban nga magingon nga pong serve kuno kas Ginoo hay-rohay na daw imong kinabuhay, dili jud tunood na. Dili tinuod na maharuhay imong kinabuhi. Usamot no gilisod. Subukan ka na kalisod. Testingan jud ka kaayo. Kung unsa katibay yung pananalig sa niya. Mao nang daghan ka problemang madatnan. Daghan kaayo. Ang oras to, mura na matikot siyang kagalingon ug maura po yung na ranasan. Ganon din ba kayo? Ay kapoy.